Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi niya kailangang matakot dahil ilusyon lang si Yu. Kalma niyang inalala na 2 taon na ang lumipas at mas malakas na siya ngayon. Nagsimula ang laban, umatake si Yu gamit ang isang overhead strike na nablock ni Jungmin. Medyo nagulat si Yu na naipagtanggol niya yon. Habang napansin ni Jungmin na hindi nagbago ang estilo ng pag-atake nito, tinawag ni Yu na walang kwenta ang natutunan ni Jungmin. Ngunit tinawag naman siya ni Jungmin na tanga, at natuwa siyang pareho pa rin si Yu. Akala niya ay matatalo niya ito ng walang pag-aalinlangan, pero biglang nagkaroon ng notification na nagsasabing hindi siya maaaring mag-immerse. Nanlumo si Jungmin sa takot, biglang sinipa siya ni Yu sa sikmura, dahilan para bumangga siya sa pader. Patuloy siyang ininsulto ni Yu, sinasabing lalaruin niya ito ng matagal. Ginamit ni Yu ang iba't ibang skill at walang awang binugbog si Jungmin, halos mawalan siya ng malay habang pinagtatawanan at iniinsulto bilang mahina. Sinigawan siya ni Yu na tumayo. Sinasabing nagsisimula pa lang ang laban. Sa tabi, nag-aalala si Eden habang pinagmamasdan ang nangyayari, napansin niyang hindi ito ang karaniwang Jungmin na kilala niya. Habang binubugbog siya ni Yul, napaisip si Jungmin kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Hindi na siya ang dating Jungmin na kilala ni Eden. Nagsimula siyang malugmok sa pagkapuot sa sarili, iniisip na walang nagbago, pareho pa rin ang lahat. Tila wala siyang halaga kung wala ang kanyang natatanging kakayahan. Nagduda siya kung kaya niya bang malagpasan ang pagsubok na ito. Bigla siyang kinausap ni Eden, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nitong nahihiya siya kay Jungmin dahil mukhang sumusuko na ito. Nasaan na raw ang lalaking bumalik mula sa kamatayan sa tore? Pinapaalalahanan siya ni Eden na ilusyon lamang ito, ngunit tila nawala na siya ng lakas ng loob. Sinabi ni Jungmin na hindi ito ganoon kadali, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama si Eden. Kinamumuhian niya ang sarili dahil sa kanyang kahinaan, at si Eden ang nilikha niya bilang simbolo ng hindi sumusuko, isang bayani na nais niyang maging. Biglang sumigaw si Jungmin ng pangalan ni Eden at pilit na tumayo. Tinawanan siya ni Yul, iniinsultong parang nababaliw na siya. Sumugod si Yul upang umatake, ngunit nasalubong siya ng isang matinding suntok ni Jungmin sa baba, dahilan upang mapalipad siya. Napansin ni Jungmin na mas gumaling siya, ngunit may problema pa rin. Sa gilid, pinuri ni Eden ang kanyang muling paggising. Tumayo si Yul, galit na galit, at sinabing lalaruin pa niya ito ng mas matagal. Ginamit ni Yul ang kanyang stealth sprint na naging dahilan upang mawala siya sa paningin ni Jungmin. Hindi matukoy ni Jungmin ang presensya ni Yul at tinamaan siya ng ilang beses. Hingal na hingal siya at hindi niya makita kung saan manggagaling ang susunod na atake. Biglang lumitaw si Yul sa tabi niya at tinukso siyang subukang tamaan siya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, pumikit si Jungmin at ginamit ang Academy Skill Detection. Dahil sa kanyang enhanced mana system, nadouble ang epekto ng kanyang kakayahan, at nagawa niyang harangin ang mga atake ni Yul. Laking gulat ni Yul na hindi na epektibo ang kanyang mga taktika. Muling sumugod si Yul, ngunit napansin ni Jungmin na iba na siya ngayon. Nakikita niya ang bawat galaw ni Yul, kaya madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Nagtanong si Yul kung sino talaga siya, at habang nagsasagupaan ang kanilang mga espada, naramdaman ni Yul ang malakas na enerhiya mula sa taong tinawag niyang mahina. Sa isang mabilis na galaw, nagawa ni Jungmin na lampasan ang depensa ni Yul at tinamaan ito ng isang malakas na atake. Napahiga si Yul, nagulat at namimilipit sa sakit. Tinanong niya si Jungmin kung paano siya lumakas ng ganoon. Sagot ni Jungmin, simple lang, hindi na kita kinatatakutan. Lumabas ang isang notification, mula ngayon, matatakot na si Yul kay Jungmin. Tagumpay niyang nalampasan ang pagsubok ng dungeon. Pag-uwi, pinayuhan siya ng mga magulang niyang bumisita ng madalas. Sa paningin ni Jungmin, napakaganda ng biyahe niya, hindi lamang niya napigilan ang dungeon break, napaluhod niya rin si Yul. Tiningnan niya ang mga reward na nakuha niya mula sa pagsubok, at laking gulat niya nang makita na ito ay isang kopya ng sarili niyang nobela. Napansin ni Jungmin na ang setting ay mula sa kanyang nobelang Age of Destruction, ngunit hindi pa niya ma-access ito dahil wala pa siyang kwalifikasyon. Naiinis siya dahil siya mismo ang may akda ng nobela. Gayunpaman, naisip niyang makakatulong ang librong ito para maalala ang mga detalyeng hindi niya naalala.
Biglang lumitaw si Yuna sa likod niya at nagtanong kung ano ang tinitingnan niya sa itim na screen. Nagulat siya sa biglang pagdating ni Yuna at tinanong kung bakit hindi ito nasa akademya. Sagot ni Yuna, nag-drop out na rin siya, na ikinagulat ni Jungmin at tinawag siyang baliw. Nainis si Yuna sa reaksyon ni Jungmin, sinabing bakit siya nagagalit gayong desisyon niya yon. Ipinaliwanag naman ni Jungmin na marami siyang benepisyong matatanggap kung nagpatuloy siya, lalo na't magaling naman siya sa akademya. Dumating si Taman at tinanong kung bakit sila nagtatalo. Napagtanto ni Jungmin na nag-drop out din si Taman. Tinanong niya ang dahilan nito, pero sabi ni Yuna na cool daw yun dahil makakapaghanda silang sabay para sa adventurer test. Sinabi rin ni Yuna na pinayagan sila ng kanilang mentor na gamitin ang training room. Pinayuhan ni Jungmin si Yuna na tawagin itong Master, upang hindi mapag-alitan, pero sabi ni Yuna na kahit ano raw ang tawag ay ayos lang sa mentor nila. Sabi ni Taman, mabait ang kanilang mentor at pinuri pa nga sila dahil matibay ang kanilang pundasyon. Nainis si Jungmin, pero pinakalma siya ni Taman, sinabing magandang pagkakataon ito para mag-ensayo silang magkakasama. Tinanong ni Jungmin kung nasaan ang kanilang master. Samantala, sa Forensic Department ng Adventurers Association, nakatanggap ng tawag si Bianjun na may isa na namang nahuling gumuguhit ng Magic Circle. Napansin niyang par-ami ng par-ami ang mga ito. Sinabi rin sa kanya na ang mga nahuhuling ito ay bumubulong tungkol sa Advent of the Devil. Napagtanto ni Bianjun na hindi na maaaring baliwalain ang grupong ito bilang simpleng kulto lamang. Nang makita niya ang Magic Circle, naalala niyang kapareho ito ng simbolo sa katawan ng umatake sa kanila sa dungeon. Puno na rin ng mga simbolong ito ang lungsod. Nagsimulang magduda si Bianjun kung konektado ang lahat ng ito, ang paglitaw ng 7 bagong tore, ang misteryosong grupo ng mga sumusunod sa demonyo, at ang tinatawag na 8 bayani. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ipagpatuloy ang investigasyon at siya mismo ay magsimulang magsaliksik din. Bumalik tayo kay Jungmin, na kasalukuyang nasa artifact store para bumili ng mga bagong kagamitan mula sa perang nakuha niya sa pagbibenta ng mga potion. Biglang may tumawag sa kanya, isang miyembro ng akademya na nag-alok sa kanya noon ng posisyon bilang analyst. Binati siya nito sa kanyang bagong awakening. Alam ni Jungmin na si Yuna ang nagkwento sa kanya. Pinuri pa ni Jian si Jungmin sa pangangalaga kay Yuna, pero sagot ni Jungmin, siya ang inaalagaan nito. Inalok ni Jian si Jungmin na sumali sa kanilang guild kapag nakuha na nila ni Yuna ang kanilang lisensya, ngunit tumanggi si Jungmin. Pakiramdam niya kasi ay masyadong mabigat ang responsibilidad sa isang guild na may koneksyon sa kanyang kaibigan. Naiintindihan naman ni Jian ang desisyon nito. Habang umaalis, tinukso siya ni Eden, nagtatanong kung anong potensyal kaya ang nakita ng tao kay Jungmin. Sagot ni Jungmin, syempre, dahil genius ako. Sa huling eksena, makikitang nakahandusay si Jian sa sahig, nagulat na hindi niya magamit ang kanyang unique skill na Eye of Truth kay Jungmin. Iniisip niyang dati naman ay madali lang ito, pero ngayon ay tila may malakas na enerhiya na pumipigil sa kanya. Nagtataka siya kung alam ba ni Bianjun ang tungkol dito. Habang naglalakad si Jungmin, napansin niyang nagmumula sa kanya ang malakas na enerhiya, at nag-isip siya na maraming magbabago sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nagpanggap siyang nasa isang tawag habang kausap si Pina. Sinasabi ni Pina na sobra-sobra ang mga binili niya at baka hindi niya magamit ang lahat. Sagot ni Jungmin, hindi totoo iyon at magiging kapaki-pakinabang ang mga iyon sa susunod na pagpasok nila sa dungeon. Biglang tumunog ang isang alerto, na nagsasabing may na-detect na bagay na naglalaman ng enerhiya ni Everton. Naisip niya, sila na naman. Ano na naman kaya ang binabalak nila? Ginamit niya ang kanyang detection skill sa isang eskinita, at agad na nadobol ang sakop ng kanyang kakayahan. Sinuri niya ang loob ng department store at natagpuan ang isang bagay na may marka ng tagasunod ni Everton sa basement. Pinuntahan niya agad ang lugar at nakita ito malapit sa fire extinguisher. Nagtanong si Eden kung paano niya nalaman ang tungkol sa marka ni Everton. Napaisip si Jungmin na nagkamali siya, kaya sinabi niyang nabasa niya ito sa isang libro. Nagduda si Eden, pero pinutol ni Pina ang usapan at sinabing hindi ito ang tamang oras.
Sinabi rin niya na tuturuan si Jungmin kung paano gumawa ng holy water dahil marunong siya gumamit ng divine power. Ngunit alam na pala ito ni Jungmin. Paliwanag niya, ginagamit ang mga magic circle ni Everton para sa pag-summon ng demonyo, pero madaling mabubura ang mga ito gamit ang holy water. Mabuti na lang at may emergency water siya sa kanyang dimensional bracelet. Ginamit niya ito para burahin ang marka, at agad itong nawala. Napanatag siya, pero nagpa siyang suriin kung may iba pang magic circles. Taking gulat niya nang makita ang napakaraming lumitaw, kabuo ang 172 sa loob lamang ng 1 kilometro. Nagtaka siya sa takot, ilan pa kaya ang nasa buong lungsod? Samantala, sa base ng mga tagasunod ni Everton, nalaman nilang may nagbuburo ng kanilang mga magic circle. Isang miyembro ang nagmungkahing pigilan ang taong iyon. Nagtanong ang pinuno kung ang taong iyon ba ang 8th hero, isang malaking hadlang sa kanilang plano. Sinabi niya na dapat alisin agad ang hero na iyon bago mahuli ang lahat, lalo na't gumagamit ito ng divine power. Gayunpaman, aminado siyang hindi pa sila makalapit sa kanya ngayon. Naiinis ang leader, ngunit sinabi niyang hindi kailangang magsakripisyo ng tao ng walang kabuluhan. Imposibleng burahin lahat ni Jungmin ang magic circles ng mag-isa. Dagdag pa niya, kung malagay sa panganib ang seed, automatikong ipagtatanggol ito ng Apostle of God. Balik kay Jungmin, napagod siya sa pagburo ng napakaraming magic circles. Naisip niyang kung may mga magic circle, siguradong may seed din sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang seed, at alam niyang hindi niya kayang burahin ang lahat ng magic circles ng sabay-sabay. Alam niyang ang seed at magic circle ay parehong kinakailangan para makapag-summon ng demonyo. Kapag naitanim ang seed sa isang taong may mana, isisilang ang isang demonyo. Ngunit hindi madaling hanapin ito. Kaya naisip ni Jungmin na gamitin ang kanyang divine power at humingi ng tulong sa kanyang master. Biglang may tumawag sa kanya, si Seren, na nagtanong kung kamusta na siya at kailan siya na-discharge. Sagot niya, kakalabas lang niya kamakailan. Nagulat siya nang malaman na nakita lang pala siya ni Seren mula sa labas. Inalok siya nitong bumili ng inumin bilang pagdiriwang, ngunit tumanggi siya dahil may lakad siya. Biglang nakarinig si Jungmin ng 2 tibok ng puso at naramdaman niya ang kakaibang daloy ng mana, na nagpaalala sa kanya sa nangyari kay Yuna. Hiningi niya ang kamay ni Seren upang suriin ang isang bagay. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, nagulat si Seren, akala niya'y kuryente ang tumama sa kanya. Ngunit napansin ni Jungmin na tumugon ito sa kanyang divine power. Inisip niya kung kailan ito nangyari, marahil noong huli silang nasa dungeon. Sa kabutihang palad, hindi pa kumpleto ang seed at hindi pa nakakabit sa kanyang mana core, kaya posible pa itong alisin. Natawa siya, iniisip na mas madali ito kaysa inaasahan. Kung nasimon na ang demonyo, tiyak na mahirap na ito. Nagulat si Seren at nagtanong kung bakit siya natatawa. Sabi ni Jungmin, kapag nasaktan ka ulit, ililibre kita ng masarap na pagkain. Nagtanong si Seren kung ano ang balak niya. Napagpasyahan ni Jungmin na tapusin ito bago pa tumibay ang seed. Bigla siyang nag-concentrate gamit ang Michael Konder. Ngunit biglang lumitaw ang isang lalaking may pulang buhok, at sa isang iglap, nawasak ang bintana at pader ng kanilang inuupuan. Nagtanong si Eden kung ano ang nangyari, habang si Pina naman ay nag-alala kung ayos lang si Jungmin. Tumayo siya at hinarap ang lalaking iyon, nagtatanong kung sino siya. Sa halip na sumagot, inakusahan siya ng pulang buhok na lalaki na muling nakikialam sa kanilang plano. Inatake siya nito, mabilis na umatake si Jungmin ngunit nasalo niya ito. Biglang lumitaw si Byung-jun at tinamaan ang lalaki, dahilan upang mapalayo ito. Nagulat si Jungmin sa pagdating ni Byung-jun, na galit na galit. Paano mo nagawang guluhin ang estudyante ko? Tanong ni Byung-jun. Sagot ni Jungmin, kara-rating lang niya at tinanong kung nasaktan siya. Sinabi ni Byung-jun na magtago siya at siya na ang bahala sa kalaban. Tumawa ang pulang buhok na lalaki at sinabi niyang nakakainis na tumutulong si Byung-jun. Tila hindi ito ordinaryong kalaban. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Amal, isang apostol ni Satanas. Nagtanong si Byung-jun kung isa ba siyang tagasunod ng demonyo.
Sagot ni Amal, hindi siya basta ordinaryo, isang apostol siya na pinagpala ng kanyang Diyos. Biglang nagliyab ang mga magic circle sa paligid nila. Napansin ni Jungmin na marami pa palang magic circle ang natira. Napaisip siyang dapat niyang burahin ang seed, ngunit nang lingunin niya si Seren, bigla itong nawala. Nagulat siya nang makita si Seren na hawak na ni Amal. Tinanong siya ni Amal, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ng mga demonyo? Takot ng tao. Sa labas, napansin ng mga sibilyan ang pulang kalangitan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Mula sa mga pulang sinag, unti-unting nabuo ang isang haligi, isang bagay na mas malaki at mas madilim ang paparating. Isang itim na bilog ang nabuo sa ere, bumukas ito at naglabas ng madilim na lilang enerhiya. Mula sa mga sibilyan, biglang lumabas ang itim na miasma. Nagsimula silang sumigaw sa sakit habang hinihigop ang kanilang mga kaluluwa papunta sa butas na iyon. Napansin ni Jungmin na mga kaluluwang walang mana ang kinukuha, at kung masipsip ang lahat ng iyon papunta kay Seren, magiging isang demonyo ito. Kailangan niyang alisin agad ang seed sa kanya. Ngunit sinabi ni Amal na huli na ang lahat, handa na ang lahat para sa pagdating ng isang demonyo sa mundo. Sa likod ni Amal, sumabog ang malakas na enerhiya. Nagsimulang magalit si Bianjun, nagtanong kung ano ang sinasabi nito. Seryoso ka ba? Parang nagbabasa ka lang ng nobela, sabi ni Bianjun. Tumawa si Amal at ininsulto siya, sabay atake. Sinagot siya ni Bianjun na hindi na niya kailangan pang lumaban ng seryoso, at napigilan niya ang atake. Naalis ni Bianjun si Jungmin mula kay Seren, kaya naisip niyang ito ang tamang oras upang alisin ang seed. Ngunit bigla siyang kinilabutan ng maramdaman ang isang madilim na aura sa likuran niya. Isang demonyo ang lumitaw sa harap ni Eden at ng mga bayani. Ang paligid ay naglalaman ng amoy ng nabubulok na bangkay at dugo, tulad ng unang description niya sa kanyang nobela. Nang lumingon siya, nakita niya si Seren na nag-transform na bilang isang demonyo. Sinisi niya ang kanyang sarili, at tinanong si Seren kung kilala pa siya nito. Ngunit tumingin lang si Seren sa kanya at nagtanong, sino ka? Napansin niyang ang boses ng demonyo ay parang bakal na nagkikiskisan, tulad ng inilarawan niya sa kanyang nobela. Naisip niyang walang pag-asang maibalik ang isang tao na naging demonyo na. Kung hindi niya mapipigilan si Seren, mas maraming tao ang mamamatay. Sa sobrang pagkalito at pagkabigo, ginamit ni Jungmin ang kanyang divine power. Isang higanteng kamay ang lumitaw, ikinulong si Seren, at sinubukang sirain ang demonyo sa katawan niya. Tumulo ang dugo mula sa ilong ni Jungmin, nasasaktan habang sinisira ang demonyo sa katawan ng kaibigan niya. Ngunit nang akala niya'y tapos na, biglang bumangon si Seren na walang galos, galit na galit kay Jungmin. Sinugod siya ni Seren, galit na nagtanong kung ano ang ginawa niya. Nabigla si Jungmin nang makitang hindi umapekto ang kanyang divine spell. Samantala, napansin ni Bianjun na may sumabog sa likuran nila, ngunit inatake ulit siya ni Amal. Sa kabila nito, nag-charge si Bianjun ng isang malakas na sipa at tinamaan si Amal sa mukha. Kailangan kong puntahan ang estudyante ko, sigaw niya. Tumilapon si Amal sa lupa, at akala ni Bianjun ay tapos na ang laban. Ngunit laking gulat niya nang hawakan ni Amal ang kanyang binti. Samantala, si Jungmin ay nakahandusay na sa lupa, nanginginig. Alam niyang nagamit na niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Naiinis siya sa sarili, iniisip na kung mas malakas lamang siya, nailigtas niya si Seren at ang mga sibilyan. Naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo at bumagsak, puno ng pagsisisi. Bumagsak si Jungmin sa isang malalim na spiral ng kawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang umiyak, pinagsisisihang isinulat pa niya ang nobelang ito. Umiiyak siyang nagmamakaawang bumalik si Seren. Bigla niyang narinig na tinawag siyang, boss, ni Seren. Nagulat siya, akala niya'y tuluyan nang nawala ang kaluluwa nito ng maging demonyo. Ngunit may natitira pa pala sa kanya. Umiiyak si Seren, sinabing natatakot siya at nakiusap na iligtas siya ni Jungmin. Sa loob ng katawan ng demonyo, nagising si Seren sa dilim. Hindi siya makahinga at nagtataka kung nasaan siya. Naalala niyang nasa isang cafe sila kanina, at kung paano sila inatake ni Amal. Ngunit wala siyang maalala pagkatapos noon. Bigla niyang narinig ang mga boses ng mga takot na tao na humihingi ng tulong.
Paglingon niya, nakita niya ang maraming sibilyan na nakakulong sa mga hola. Naisip ni Seren na marahil nasa impyerno siya. Tumayo siya upang iligtas sila, ngunit isang demonyong kamay ang lumitaw mula sa likod niya at kinuha ang mga sibilyan. Napuno ng takot si Seren at nagtanong kung ano iyon. Nagsimula ng sumigaw ang mga tao. Ginamit niya ang kanyang natatanging kakayahan upang subukang iligtas sila. Tumama ang kanyang atake sa kamay ng demonyo at nabitawan ito ang mga sibilyan. Alam niyang epektibo ang kanyang atake, kaya mabilis siyang naghanda para sa susunod. Ngunit bigla siyang inatake sa likod at bumagsak, ramdam ang matinding sakit. Sa gitna ng sakit at pagkalito, inihanda na ni Seren ang sarili sa kapahamakan. Ngunit narinig niya ang mga pag-usol ni Jungmin. Biglang bumaba ang isang liwanag na nagmula sa banal na enerhiya at tinamaan ang kamay ng demonyo. Napaatras ang demonyo, sumisigaw sa sakit. Nagtaka si Seren kung paano ito napigilan. Narinig niya ang boses ni Jungmin na tinatawag siya. Tumitaw ang imahe ni Jungmin, sinira ang kadiliman sa paligid. Umiiyak si Seren, humihingi ng tulong. Natatakot ako. Napakalamig dito. Maraming tao ang nakakulong. Hindi ko sila mailigtas mag-isa. Iligtas mo kami, pagmamakaawa niya.